Happy Sunday sa ating lahat. On the way po kami ng Olonga po. Sa aking pangalso. Good morning. Bibisitahin po namin yung bahay na gustong ipagawa ni Sir Rico De Villa from Las Vegas. Tingnan natin kung ano yung diskarte na maaari natin gawin. Kasi existing na yung bahay, pinapadugtong niya lang dun sa taas. Ang gusto niya ay puro metal lang gamitin, yung mga bakal. Let's see kung ano yung pinaka mainam na diskarte at kung ano yung materialis na maganda. Dito na kami sa may SCTEX. Nandito kami sa may Clark. So mga before 8 siguro nandun na kami. 6:34 na yun. Tapos magtatampisaw muna kami sa dagat kung meron. Para matanggal yung yung pamamalat. Ay grabe. Okay, we are entering Subic. Kalalabas lang namin ng tipo toll gate. Bilis. 7:02 pa lang. Pagdating dito sa may Gapon yan, doon tayo medyo mata-traffic. Dito na kami, grabe. Tareka, Upper Adamos. Ano ba kaya sir ni? Number 16 Ponce. Tarik pala dito, grabe. Kaya pala Upper. Kaya pala tinawag na Upper Adamos. Hirap ng parkingan. Lalaki yung muscle mo sa binti rito. Ang hirap dito. Yan, ito yung bahay na existing ni Sir Rico. Bali finish na siya sa baba. Ayan, may mga cabinet na nga rin. Aluminum. May mga usong-usong ngayon na hindi nakakain ng anay. Tapos yan, may 2 bedroom. Meron siyang toilet dito. Saka stock room. Ito bali, nakalabas na to dito sa mismong kabahayan. Parang naka-extend siya doon sa labas dito. Mahaba ang sukat nila, feet 18 by 40. 18 feet yung lapad, 40 feet yung haba, Ito yung siding niya. Ang lalim, grabe. Taas ng tinambak nila dito, Naka-riprap. Ang taas ng natin dito, scaffolding. Kailangan na dito tubo. Hindi ubra yung mga H-frame dito. Ito yung likod. Yero. Nagdilik siguro to. Baka hindi pa naka waterproofing kaya
pala ng yero. So gustong mangyari ni sir, i-extend yung ano, ipapatuloy nyo yung second floor. May nakaabang na floor, ginamit nila 2x4 by 1.5, tapos 12 mm lang na ano, ay 10 mm lang siguro yung 1/2 5 board, medyo manipis, mayugyog yung mga ganong ano. Okay. Ayan, 10 mm lang, 10 mm. Tapos yan may 2x4 1.5. Nilagyan nila ng temporaryong bubong. Right. Sabi ko, baba na ako. Oo. Atras ko lang muna. Ngayon oh, grabe, parang mas matarik pa sa Baguio ah. Kaya pala tinawag na Upper Adamos. Gordon Heights. Okay, hindi na tayo mag-swimming. Dito tayo sa may Baloy. Ito yung pinakamalapit na beach dito eh. Dito na kami tumuloy. Ayan yung white rock oh. Tagal ko nang di nakakapunta rito. Binata pa ako nung huling nag-swimming ako dito eh. May mga nag-ano din. May mga nag-swimming ko. Mainit ngayon eh oh. Init. Diyos ko, mangingitim ka niyan. White rock. Baloy, Long Beach. Paalis na kami. Wala, mainit. Grabe. Paano ka mag-swimming sa init na yan? Matakaw ako sa dagat. Tip ka kaya ninyo. Sunog yung balat mo dyan. Sakit ng ulo, abutin mo dyan. Pasyal-pasyal na lang muna. Yan o, nakauwi na kami. Nakapamili kami ng mga isda. Yan. Bumili ako ng tanigi. Talagang naglalaway ako sa tanigi eh. Sa Kinilaw. 2 kilo mahigit to. Kulang 1,000. 450 ang kilo. Tapos to, fresh na yellowfin tuna oh. Kano kasi to? Mahigit 800 to eh. Tapos to 200 ang kilo. Tapos to local salmon. Ito pakol 120 isang piraso. Yan o. Yan, gumagawa na kami ng kilawin. Ginagayat ni Bonso. Yan ang mga pamilya namin doon. Bumili pa ako ng cooler para makabili lang kami ng isda. Punta kami ng Isarder. Ayan. Binili ko to 1,400 mahigit. 1,450. 1,450. Wala eh, sa palengke na lang namin nabili to doon sa katabing, doon sa Subic fish market, yung may bulungan. Ala, tanghali kami pumunta doon eh, wala na. Buti meron pa kaming nabili sa palengke. Ihaw natin to. Oo, ihaw to, masarap yung pakol. Ayun, kaya balong kayo yun. Nakaligo na rin. Hindi nakaligo sa dagat eh, kaya sa CR na lang. Ay, apakasarap ng ano, ng kinilaw na taniki.
Tagal ko nang naghahanap ng tanigi na yan dito. Hindi ako makakita. Wala yatang nagtitinda ng tanigi dito sa Pampanga. Ayan, shoutout po muli kay Sir Rico na ating pinuntahan from Las Vegas yata si Sir. Ayan, pinag-aaralan ko kung anong magandang diskarte doon sa pinuntahan nating bahay. Medyo komplikado eh. Ang taas, grabe. Hindi uubra yung mga scaffolding ko na H-frame. Ang kailangan natin doon, mga tubo. Wala pa naman akong mga ganon. Tapos ang isang inaalala ko pa, kasi magbabaklas ng bubong, hindi pwedeng hindi tanggalin lahat yun kasi magle-layout para doon sa pangalawang palapag niya. Bago hindi naman po pwedeng bubungan muna bago yung hihirapan tayo. Kaya dapat baklas muna lahat. Ang inaalala ko, pag nagbaklas doon, baka biglang umulan naman. Yun ang problema. So, may pinag-aaralan ko baka sa na lang, kung papayag si Sir na bandang summer na lang gawin para safe tayo sa kung umulan man. Tapos para mapag-aralan na rin kung ano yung magandang diskarte. Pinapagawa kasi yung sketch dun sa anak ko kung ano yung maganda. Meron na siyang nagawang konti na parang pa lang yung perspective. Ano lang naman, niras lang niya na parang 3D. Kasi wala pang floor plan. Yun. Merong sketch na binigay si Sir, yun lang yung ginagawa namin ng reference. Kinukuha na ng reference. Nalula ako dun sa tarik ng dun sa tarik ng daan. Si Black Ninja gusto nang tumalon. Gusto nang bumaba sa kotse. Tarik. Sanay kami sa patag, Sir eh. Hindi, madala kami makapunta ng mga ganyang lugar. Tarik pa yata sa Baguio eh. Tsaka medyo mangangapa tayo dun pagdating sa supply ng materyales kasi hindi kabisado yung lugar eh. Siyempre tayo yung maghahanap ng mga supplier ng mga materyales. Kung may truck lang sana dito, sana maganda bumamili dito sa Pampanga tapos ita-travel na lang papunta doon. So malaki rin ang kung mag-a-arkila ka pa ng truck, ganun din eh. Yung iuupa mo dun sa tracking doon ka na lang bumili. Ganun din yun. So yun lang po muna. Bukas balik tayo dun sa ating kakapiranggot na solo project. Ayan. Actually marami tayong dinidil na mga daming mga nagme-message sa akin at nagpapapunta. May pinuntahan kami ni Mrs. nung isang araw din. Yun, matagal na rin gustong magpagawa nun. Pagka sigurado na lang, saka ako na lang ipapakita. O siya, hanggang dito muna. Bye bye. Ngayon po tayo lagi. God bless us all.